Unwanted pregnancy. A great number of pregnancies are unplanned, and many of these are unwelcome or even unwanted. Unplanned and unwelcome pregnancies are usually accepted by the future parents once they have taken some time to adjust to them, but truly unwanted pregnancies are a different matter. Unwanted pregnancies happen for many reasons. One of them could be rape. However, most often, the case is less dramatic. Some people who engage in coitus simply do not know about contraception, or they are not available to get contraceptives, or they are young, careless, and irresponsible, or the contraceptives they use do not work. Whatever the cause, an unwanted pregnancy can create very serious problems. In the case of parents who already have difficulty supporting several children, one more birth can mean misery and despair for the whole family. An expectant mother who is physically weak or who suffers from certain disease or drug addiction may, by her pregnancy, further endanger her own health or give birth to sick or deformed baby. A young unmarried woman may be totally unprepared, unfit, or unwilling to assume the responsibilities of motherhood. Thus, an unwanted birth could be a disaster not only for her, but also for the child. In this and similar cases, a woman may well decide that a voluntary abortion is the only way out. Tungkol dun sa unwanted pregnancy, syempre, sabi nga, masyadong malala na yan sa lipunan natin, na ginagalawan natin, kasi kung noong unang panahon ng mga kabataan masyadong konserbatibo, pero sa tingin ko ngayon, iba na yung takbo ng lipunan. Medyo may pagka-western na rin, medyo liberated. Bunga nun, ayun, karaniwan na napapasama sila sa mga kabataan o sa mga kabarkada, mga yung mga grupo-grupo. Hindi na rin maganda kasi ayun, ang pinakabunga talaga karaniwan sa sitwasyon na yon, yung unwanted pregnancy nga, na ang resulta minsan yung pagkakaroon ng anak na hindi naman gusto. So may nadadamay, syempre marami. Ang pinakaunang resulta doon, yung pagkasira ng buhay ng kabataan. At tingin ko lang, yung kapag nagpungan na to, tapos yung tungkol dun sa bata, minsan kasi may mga kabataan na kapag nabuntis, iiwan na lang yung anak o kaya ipapa-abort, papalaglag. So, sabi nga sa simbahan, di ba? Buhay yun Buhay na ibinigay yun ng Panginoon. Pero kaya lang, dahil sa ganong sitwasyon, parang kumikitil tayo ng buhay mismo. So, nakakaawa yun. Pero sa mga kabataan lang, kasi nga masyado tong prone, no? Masyado mga prone yung mga teenage natin. Kasi sa tingin ko lang na masyado silang nadadala dito sa takbo ng mundo. Kapag ikaw naisip mo na ganito yung sitwasyon sa'yo, ganito yung dapat na ginagawa mo bilang kabataan, mas gusto mo yung happy-go-lucky, ika nga natin, na kung ano maisip mo, sige, gagawin mo, makisama sa barkada, makipag-inuman sa kanila. At the end, hindi mo alam, may resulta pala nun. May mga case na napanood ako, ayun, nasama lang siya sa nadamay lang siya, nakipag-inuman, kaya lang yung ininom nila ay nilagyan ng pampatulog. So, ano nangyari? Ayun, nabuntis na maaga. So, nakakalungkot isipin, lalo na sa parte ng mga magulang. Syempre, wala naman siguro magulang na gusto mapariwara yung anak. So, kapag gano'n, ewan ko, kakalungkot. Ako hindi pa ako magulang, pero kung gano'n nangyari sa kapatid ko, sa kung sino man, na kamag-anak ko, syempre, malulungkot ako. Ako nga pala si Tinti, 90 years old. 5 months na pala itong dinadala ko.
ang naging reaction ko nung nalaman kung buntis ako, syempre nagulat ako. Kasi hindi ko naman ini-expect na buntis kagad ako, then masusundan kagad tong anak ko. Then iniisip ko rin na baka sakaling kapag nagbuntis kagad ako ng mas maaga, magagalit yung parents ko, magagalit din yung mga biyanan ko. Tapos, binala ko siya ipalaglag. Kasi kahit sino ba naman iisipin na ganun talaga eh. Lalo na, maliit pa lang, kakaisang taon pa lang ng anak ko. Kakaisang taon pa lang niya nung March. Then, ang trabaho lang naman ng asawa ko, maliit lang naman din yung kinikita niya. Ano ba naman yung kakaperang gutla? Sapat na yung pambili ng gatos niya, din sa pagkain niya, sapat na rin yun. Then, inisip ko rin naman na ipalaglag siya. Kasi nga, ayoko pa nga nun. Kasi nga, di ba, ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Kahit sino ba naman, ganun talaga iisipin nun. Pero sabi ko nga sa sarili ko nun na, kung sakali ipapalaglag ko siya, mas lalong maging makasalanan yun, mas lalong magastos yun, di ba? Kung ipapalaglag ko siya. Naging reaction ng parents ko, then ng biyanan ko, nagulat din sila sa nangyari. Tapos pagkatapos nung tinanong nila ako, sabi nila sa akin kung kakayanin ko ba naman daw. Sabi ko, kakayanin namin to, sabi ko nang ganun. Kung kaya namin i-handle ito mag-asawa. Tapos sinabi ko rin na, syempre, sa una, mahirap na, hindi naman kagad ganun kadaling manganak, sabi ko. Pero ngayon, sabi ko, kakayanin naman namin. Syempre, hindi mo naman pwedeng ipalaglag talaga mo siya kasi talaga makasalanan naman talaga siya. Tsaka ano ba naman magagawa kung nandito na to? Di rin naman kasalanan ng bata kung nabuo siya, di ba? Tapos, siguro ang magiging balak na lang namin nun, magpa-family planning na lang siguro or gagamit na lang kami ng iinuman na lang tayo ng pills para siguradong proteksyon. Ako po si Bisia Phil Mahusay ng bayan ng Rodriguez, Rizal, na ang aking pong gawain ay upang maging pastor sa ating pong mga kababayan na ating lugar kung saan lumilingkod po ako sa barangay. Ito po ay paglilingkod na kinalaman po sa kalusugan ng spiritual at maging sa physical at din sa social at spiritual. Yun po ang aking tungkulin dito po sa bayan ng Rodriguez. Maipayo para wag na tayong ang mga kabataan ngayon ay wag nang humantong sa ganitong sitwasyon, ay dapat na maging aware at maging matalino sa mga desisyon. Hindi masama ang pakipagrelasyon kung nasa tamang edad at nasa tamang kalagayan ng buhay. Halimbawa, ang masasabi ko, nararapat lang na bago magkaroon ng relasyon o seryosong relasyon, ay tapos na ng pag-aaral, may hanap buhay na. Wala nang kasing tamis at kasing ligaya ang buhay kapag handa lahat. Kapag handa, si ina may trabaho kasi sa ngayon sa kasalukuyan, medyo talagang hinihingi na ng lipunan na kailangan pati yung mother o yung asawa na babae ay meron ding hanap buhay. So hindi na bago sa kanila, sa ating kasalukuyang buhay ngayon. And then natural, si lalaki may matatag na hanap buhay. So patapusin mo na ng mga magulang ang mga anak nila bago nila bigyang laya na sila ay makapag-asawa. Now, sasabihin ko sa inyo, hindi lamang dahilan sa kabuhayan ang problema kaya nagkaroon ng unwanted pregnancy. Meron din ditong problema. Ayaw ni babae na magkaanak sa dahilan na maaring ang ugali ng both sides ng mga in-laws ay may problema. So ngayon, ang kinakailangan lamang ay bago hahantong o bago papasok sa tinatawag na pag-aasawa, samantalang nasa panahon sila ng
tawag nito, yung courtship time, no? Yung courtship stage. This is also the time na kung saan mauobserbahan ng lalaki o ni babae yung kaniyang katayuan sa buhay. Apat yan. Mental or tinatawag na psychological, physical, social, and spiritual. Para sa ganun, everything is ready. Hindi lamang yung kabuhayan, kundi pati itong apat na bagay. Ito'y apat na aspeto sa ating buhay. Halimbawa, pagdating sa psychological, kailangan lalaki at babae mag-o-observe. Kasi bagamat meron tayong tinatawag na damdamin, yung damdamin ay hindi tinatanong kung ano yan, saan yan, wala. Hindi, basta naramdaman na lang yan. Pero, kailangan sabayan naman ng tinatawag na pag-unawa. Sabayan ng pag-uunawa. Kinakailangan unawain mo din ang kalagayan ng kanyang psychological. Maaring hindi matatag ang desisyon niya. Baka magiging problema ka lang. Magiging mamoroblema ka lang bilang babae o kaya bilang lalaki. Yung decision niya weak, wala siyang sariling panindigan, wala siyang sariling disposition. Maring halimbawa, dito, kapag manduhan siya ng magulang, kaya ay hadlangan siya ng magulang, ay tiklop na siya, parang wala siyang pagtatanggol sa kaniyang sariling tahanan. Yan yung sinasabi ko, psychologically may problema. How about the physical? Sa physical naman, kinakailangan na balik tayo pala sa tinatawag na psychological. Isa pang bagay doon ay yung pagtitimpi o temperance ba, na kasama na doon yung naaakit siya sa mga barkada, mga bisyo, mga ganyan. Yun ang makakasira sa kanyang mental or psychological aspect of his life. Pagdating naman sa tinatawag na physical, dapat ito ay maintindihan ng babae o lalaki, maobserbahan na karapat-dapat ito sa iyo o siya sa iyo. Baka naman mayroon silang lahi o sakitin. Hindi kaya magiging isang problema lang din ito pagdating ng araw. Sakitin. May problema sa mental. Ganon, lahi na, ganyan. Pala, hindi mo alam, may cancer pala. Yan, mga ganyan. Pero nandoon, hindi naman ibig sabihin kung may cancer, alisin mo yung damdamin. Ay, ibig ko lamang sabihin, kung may cancer, huwag kang pakasal. Yung may mga ganyan. Apat yan Kasi siyempre naman, bilang tao, ay mabuhay ka na rin lang, lumigaya ka na rin lang. Hindi naman pala magtatagal ang iyong kapartner. So, nakakalungkot din. Yun. Mga bagay na may sakit pala nakakahawa, may AIDS pala, mga ganun ba? So, mga bagay na importanteng malaman yan. Social. Sa social naman, kinakailangan alamin ni babae ni lalaki ang sosyalidad na kabuhayan o kalagayan ng kanyang magiging partner. Iisip niya na bago pa man mangyari yun, ito'y tiyakin na mabuti ba ang kaniyang reputasyon sa community. Siya ba ay hindi pasaway? Siya ba ay hindi matapobre sa mga kapitbahay? Siya ba ay mapagmahal sa kanyang magulang? Sa kanyang kapatid? Yun. May mga indicator dyan na kapag kang isang lalaki na pagmahal sa magulang, ang sabi sa matatanda at sa aking din napag-aralan ay tiyak mapagmahal sa asawa. Ayun yung aking obserbahan. Yun yung mga aspeto, mga bagay sa aspetong sosyal na kalagayan. At syempre, dapat number one, yung aspetong spiritual, na kung saan, una sa lahat, ang Diyos. Sapagkat ang Diyos nagbibigay ng tamang guide sa pamagitan lamang
nababasahin mo na lamang ang Biblia, na ito ay magtuturo sa iyo sa tunay at maayos na landas na hindi ka hahantong o sasadlak o hindi ka masasadlak sa kapahamakan. Kasi ito po ang tunay na guide. And then, hindi lamang basta nag-aaral o nagbabasa ng Biblia, unawain at ang pinaka-importante, maging manalangin sa Panginoon. In short, may relasyon ang tao sa Diyos. May relasyon si lalaki o si babae sa Diyos. Sapagkat mayroon kayong relasyon, may takot pareha kayo sa Diyos, nangahulugan yon na may takot kayo gumawa ng masama laban sa isa't isa. So may iwasan, ang ibig ko sabihin, may iwasan ang pagtataksi. Maraming salamat. Unplanned pregnancy is not the issue which is faced by unmarried couples only. Lots of married couples also come across the issue of unplanned pregnancy. Women or couples coping with unplanned pregnancies have to deal with lots of stress, depression, and tension. Unplanned pregnancies are not only associated with unmarried couples, but even married couples get worried if they do not have plans to bear the child at present. However, it is a matter of deep concern when you are unmarried and you miss a period, as also your urine test turns positive. You get confused, worried, and feel like killing yourself. This is natural, but not the solution. Do not go in for any hasty decision or come to any kind of conclusion. Pregnancy is otherwise a time to celebrate, but if you have unplanned pregnancy, you need time to overcome the stress and tension. There are lots of feelings that come and go, and the two that persist are anger and guilt. Things look bigger than you can handle at this tender age. It is important that you take the decision about what you wish to do with this pregnancy on your own. However, you can take advice of an expert, counselor, or doctor. You may also discuss this issue with your partner. You can consider financial issues, social issues, physical issues, and psychological issues while taking final decision. Even if it is unplanned pregnancy, this does not mean that this is the end of your life. There are many situations in life when we have to face emergencies, and this is one of them. You have to handle it prudently and take decision that is good and right for you and your